katatapos mo lang kumain, pero wala pang isang oras naghahanap ka na naman ng chichirya, tinapay, o kanin. Yung pakiramdam na parang butas ang tiyan mo kahit kakabusog mo lang. Kung ang sagot mo ay oo, makinig kang mabuti. Maaring hindi ang tiyan mo ang nagugutom. Maaring ang cells mo na ang umiiyak dahil nalulunod na ang dugo mo sa asukal. Marami ang nagkakamali dito. Magandang araw mga nayatay, ako ang inyong kapamilyang doktor. Alam nyo, isa sa pinakamapanlinlang na senyales ng mataas na asukal o pre-diabetes ay ang tinatawag nating polyphagia or yung palaging pagkagutom. Akala ng marami malakas lang silang kumain or mabilis lang ang metabolism. Pero sa medical research, ito ay isang seryosong warning sign. Ang asukal na dapat sana ay enerhiya mo ay hindi makapasok sa iyong cells. Nakatambay lang sila sa dugo mo habang ang katawan mo ay unti-unting nanghihina. Sa video na ito, hihimayin natin ang katotohanan bakit ka laging gutom. Paano mo malalaman kung ang pagkauhaw at pagkapagod mo ay dahil na pala sa asukal? At higit sa lahat, ituturo ko sa inyo ang mga practical tips kung paano nyo ititigil ang sugar roller coaster na ito para hindi mauwi sa malalang komplikasyon gaya ng pagkasira ng kidney o panlalabo ng mata. Huwag kayong aalis dahil sa dulo, ibibigay ko ang simpleng reset routine na pwedeng gawin ng kahit sino sa bahay para mapababa ang inyong sugar levels ng natural. Baka ito ang magliligtas sa iyo mula sa diabetes. Aking mga tigapanood, pinaikli ko na po dahil sa inyong kahilingan. Kaya panoorin yun ng buo dahil sobrang mahalaga ang tinatalakay natin. Handa na ba kayong malaman ang totoong sinasabi ng inyong katawan? Kung bago ka lang sa channel ko, pindutin na ang subscribe at like na button para sama-sama tayong umunlad sa kalusugan. Tara, pag-usapan natin yan. Bakit ka laging gutom? Nay, Tay, simulan na natin sa pinaka-importanting tanong. Bakit nga ba kahit busog ang tiyan, naghahanap pa rin ng pagkain ang katawan? Para maintindihan natin ito, isipin nyo na ang bawat cell ng katawan nyo ay isang maliit na bahay. Para mabuhay ang bahay na ito, kailangan niya ng kuryente o panggatong, at yan ang asukal o glucose na galing sa kinain nyo. Pero heto ang problema. Ang asukal hindi pwedeng basta-basta pumasok sa loob ng bahay. Nakasusi ang pinto. Dito papasok ang tinatawag nating insulin. Ang insulin ang nagsisilbing susi para bumukas ang pinto ng cell at makapasok ang asukal. Kapag normal ang katawan mo, swabe ang pasok ng asukal, nagiging energy ito at nararamdaman mong busog at malakas ka. Pero kapag mataas na ang asukal mo sa loob ng mahabang panahon, nangyayari ang tinatawag nating insulin resistance. Isipin mo, ang susi mo ayaw nang lumapat sa kandado, mukhang kinakalawang na. O kaya naman, ang pinto ng cell mo ay binarikadahan na sa loob. Kahit anong katok ng insulin, ayaw bumukas ng pinto. Ano ngayon ang resulta? Ang asukal na galing sa kanin, tinapay, or soft drinks na kinain mo ay hindi makapasok sa loob ng cell. Nakatambay lang sila sa labas, sa dugo mo. Dito na magsisimulang mag-panic ang katawan mo. Ang iyong mga cells sumisigaw na, gutom na kami, wala kaming energy. Kahit punong-puno ang dugo mo ng asukal, ang utak mo ay nakakatanggap ng signal na nagugutom ka. Kaya ang gagawin ng utak mo, pag-uutusan kanyang kumain uli. At ano ang madalas mong hinahanap? Matatamis. Kasi yun ang quick energy na alam ng utak mo. Ito ang masaklap na katotohanan. Nalulunod ang dugo mo sa asukal pero ang mga cells mo nagdedeliryo sa gutom. Kaya kung akala mo gutom lang yan, mag-isip ka na. Baka ito na ang paraan ng katawan mo para sabihing, Doc, hindi ko na kayang i-process ang asukal na kinakain ko. Kapag hindi natin ito naagapan, dito na magsisimulang masira ang mga organ natin, ang kidney, ang puso, at ang mga nerves sa paa. Ang tatlong polys ng mataas na asukal. Ngayon, mga kapamilya, pag-usapan natin ang tinatawag naming mga doktor na classic trio. Ito yung tatlong senyales na kapag nagsama-sama, halos siguradong may problema na sa asukal. Sa medisina, tinatawag namin silang tatlong polys. Una, polyphagia. Ito yung kanina pa natin pinag-uusapan, yung laging gutom. Kahit kakabangon mo lang sa hapagkainan, parang gusto mo ulit magmeryenda. Ang cells mo kasi ay parang sasakyang walang krudo.
Kahit puno ang tangke, hindi naman ito makarating sa makina. Kaya ang ending, kain ka ng kain pero nanghihina ka pa rin. Ikalawa, polydipsia o yung laging nauuhaw. Naranasan nyo na ba yung kahit nakatatlong baso ka na ng tubig, parang tuyong-tuyo pa rin ang lalamunan mo? Isipin nyo ito. Kapag ang dugo mo ay puno ng asukal, nagiging parang arnibal o syrup ang lapot nito. Para ma-dilute or malabnaw ang lapot na yan, hihigop ang katawan mo ng tubig mula sa iyong mga cells. Kaya ano ang pakiramdam mo? Tuyot na tuyot ka sa loob. At dahil uminom ka ng uminom, dadaan tayo sa ikatlo, polyuria o yung laging naihi. Lalo na sa gabi, yung tipong 3, 4 o 5 beses kang bumabangon para umihi. Bakit? Kasi ang ating mga kidney ay parang filter. Kapag nakita ng kidney na overload na ang asukal sa dugo mo, gagawin niya ang lahat para itapon ito. At ang tanging paraan para mailabas ang asukal, isama ito sa ihi. Nay, tay, huwag niyo itong babaliwalain. Hindi po normal ang laging puyat dahil sa pabalik-balik sa banyo. Isipin niyo, habang pilit na itinatawid ng kidney mo ang asukal, unti-unti rin itong napapagod at nasisira. Kung nakakaranas ka or mahal mo sa buhay ng isa, o higit pa sa mga nabanggit na senyales, magkomento ng isa para alam ko kung para kanino ang video na ito. Ilagay mo na rin kung saang lugar ka nanonood. Kapag nakita nyo na itong tatlong ito, laging gutom, uhaw na uhaw, at ihi ng ihi, hindi na po ito biro. Panahon na para magpa-check ng inyong fasting blood sugar. Ngayon dako tayo sa iba pang hidden signs na akala mo normal lang. Mga ka-GK, tapos na tayo sa mga halatang senyales. Ngayon, pag-usapan naman natin yung mga hidden signs. Ito yung mga sintomas na madalas nating ipagsawalang bahala dahil akala natin ay dala lang ng pagtanda o pagod. Ang unang hidden sign, malabong paningin. Minsan ba bigla na lang parang may ulap ang mata mo? O kaya nagpabili ka na ng salamin pero makalipas ang ilang buwan, hindi na naman match sa paningin mo? Kapag mataas ang asukal sa dugo, hinihigop nito ang fluid mula sa lens ng iyong mga mata. Nagbabago ang hugis ng lens kaya nagbabago rin ang focus mo. Hindi po ito basta paglabo ng mata. Ito ay senyales na ang asukal mo ay umaakyat na sa ulo. Pangalawa, at ito ang madalas na napapagkamalan na dumi or libag lang, ang acanthosis nigricans. May napapansin ba kayong pangingitim sa batok, sa kilikili o sa singit na kahit anong kuskus ng bimpo o sabon ay ayaw maalis? Parang makapal at parang velvet ang pakiramdam ng balat? Nay, tay, hindi po yan dumi. Yan ay babala ng iyong balat na ang insulin sa katawan mo ay sobrang taas na. Itong pangingitim na ito ay isa sa pinaka-accurate na senyales ng insulin resistance. Huwag idaan sa hilod, idaan sa check-up. Pangatlo, ang mabagal na paghilom ng sugat. Yung simpleng hiwa sa daliri o kagat ng lamok sa binti, inaabot na ng linggo o buwan pero sariwa pa rin. Bakit? Kasi kapag mataas ang asukal, ang mga ugat natin or blood vessels ay tumitigas at kumikipot. Hindi makaagos ng maayos ang dugo na may dalang repair kit ng katawan. At dahil mahilig ang bakterya sa asukal, mas madaling ma-infect ang mga sugat mo. At heto ang huli, ang hulas feeling. Yung pakiramdam na pagkatapos mong kumain ng tanghalian, imbes na magkaroon ka ng energy ay bigla kang hihimatayin sa antok. Yung parang hindi mo na kayang imulat ang mata mo, ito ang tinatawag nating sugar crash. Pinipilit ng katawan mong maglabas ng maraming insulin para ibaba ang asukal, pero dahil sa sobrang taas nito, biglang bumagsak ang energy mo, napagod ang system mo. Nay, tay, ang katawan natin hindi marunong magsalita pero marunong itong magbigay ng senyales. Kung may nararamdaman kayong pangingitim sa leeg o laging hulas pagkatapos kumain, huwag na nating hintayin ang susunod na step. Ang panganib ng spike and crash. Naytay, ito ang bahagi ng video na gusto kong tutukan ninyo ng mabuti. Bakit ba tayo takot na takot sa mataas na asukal? Ano ba ang tunay na nangyayari sa loob ng katawan mo kapag hinayaan mong laging high ang sugar levels mo? Isipin niyo ang inyong mga blood vessel o mga ugat bilang mga highway o kalsada sa loob ng katawan. Kapag normal ang asukal, maayos ang daloy ng trapiko. Pero kapag mataas ang asukal, ang dugo mo ay nagiging parang bubog
Opo, parang bubog. Ang excess sugar sa dugo ay matatalas at malalagkit. Habang dumadaloy yan sa mga maliliit na ugat sa iyong mata, sa iyong kidney at sa iyong puso, unti-unti nitong ginagasgas at sinusugatan ang mga pader ng iyong ugat. Kapag sugat-sugat na ang loob ng ugat mo, dito na papasok ang chronic inflammation. Parang laging may sunog sa loob ng katawan mo. At heto ang delikado, ang sugar roller coaster. Pagkakain mo ng sobrang daming kanin, pansit, or pag-inom ng matatamis na juice, biglang aakyat ang asukal mo. Yan ang spike! Pero dahil maglalabas ang katawan mo ng sandamakmak na insulin, bigla rin itong babagsak. Yan naman ang crash. Ang paulit-ulit na pagtaas at pagbaba na yan ay nakakapagod sa iyong pancreas. Parang makina ng sasakyan na pilit mong ni-rev pero bigla mong ititigil. Kalaunan ay bibigay ang makina. Ano ang resulta? Una, heart disease, tumitigas ang mga ugat patungo sa puso. Pangalawa, kidney damage, napupunit ang mga maliliit na filter ng bato dahil sa lapot ng asukal. Pangatlo, nerve damage o neuropathy. Yung pangingimay o pagkakaroon to ng tusok-tusok sa paa dahil hindi na nadadaluyan ng maayos ng dugo ang mga nerves mo. Naite, ang asukal ay tinatawag nating silent killer. Hindi mo mararamdaman ang gasgas sa loob ng ugat mo ngayon. Pero tandaan nyo, ang asukal na hindi na-process ng tama ay hindi lang basta energy. Ito ay nagiging lason na unti-unting sumisira sa inyong kinabukasan. Huwag nating hintayin na maging permanenteng pinsala ito bago tayo kumilos. Doc's prescription, paano i reset ang sugar levels? Nay, tay, huwag kayong panghinaan ng loob. Hindi tayo nandito para takutin kayo. Nandito tayo para bigyan kayo ng solusyon. Ang magandang balita, maraming paraan para ma-reset ang inyong sugar levels nang hindi nyo kailangang mag-diet ng sobra o magpakagutom. Heto ang aking doc's prescription ng mga simpleng habit na pwedeng simulan ngayong araw. Una, the 15-minute power walk. Huwag na huwag nyo pong humiga o matulog agad pagkatapos kumain. Bakit? Dahil kapag kumilos ka agad kahit simpleng lakad-lakad lang sa loob ng bahay o paghuhugas ng pinggan, ang iyong mga muscles ang gagamit ng asukal na kinain mo. Hindi na kailangan ng insulin para pumasok ang asukal sa muscle. Ang pagkilos mo mismo ang magbubukas ng pinto. 15 minuto lang, malaking bawas na yan sa sugar spike mo. Ikalawa, fiber first rule. May tamang pagkakasunod-sunod ang pagkain, nay at tay. Bago nyo lantakan ang kanin, magsubo muna ng gulay o fiber. Isipin nyo ang fiber bilang harang o sapin sa inyong bituka. Kapag may sapin na gulay ang tiyan mo, mas mabagal na maabsorb ng dugo ang asukal mula sa kanin o tinapay. Resulta, walang biglang spike, walang biglang crash. Ikatlo, tubig ang solusyon. Alam nyo ba na ang tubig ang pinakamagandang natural blood thinner? Kapag uminom ka ng sapat na tubig, tinutulungan mo ang kidneys mo na i-flush o itapon ang sobrang asukal sa ihi. Pero babala, tubig lang po ha, hindi soft drinks, hindi iced tea at lalong hindi juice. At heto ang pro tip, subukan nyo ang apple cider vinegar bago kumain. Paghaluin ang isang kutsarang ACV sa isang malaking baso ng tubig. Ayon sa research, nakakatulong ito para maging mas sensitive o mas alerto ang iyong mga cells sa insulin. Parang nilangisan mo yung kalawang sa susi na pinag-usapan natin kanina. Kapamilya, hindi kailangang biglaan ang pagbabago. Simulan nyo sa isang habit muna. Ang mahalaga, binabawasan natin ang trabaho ng ating pancreas at binibigyan natin ng pagkakataon ang katawan na mag-repair. Kaya mo yan! Ang maliit na hakbang ngayon ay malaking protection para sa kinabukasan mo. Ang iyong bagong simula. Nay, Tay, bago tayo magpaalam sa episode na ito, tandaan nyo sana, ang laging pagkagutom, ang pabalik-balik sa banyo, or ang pangingitim ng batok ay hindi lang basta bahagi ng pagtanda. Ang katawan natin ay parang makina na marunong magbigay ng babala. Ang mga sintomas na tinalakay natin ngayon ay ang paraan ng inyong katawan para sabihing, mahalin mo naman ako, bigyan mo ako ng pagkakataong magpahinga. Ang diabetes o mataas na asukal ay hindi hatol ng kamatayan. Ito ay isang paalala na oras na para baguhin ang ating mga nakagawian. Hindi pa huli ang lahat.
Sa bawat baso ng tubig na ipapalit mo sa soft drinks at sa bawat 15 minutong lakad na gagawin mo, binibigyan mo ang iyong sarili ng mas mahabang panahon kasama ang iyong mga apo at mahal sa buhay. Kung may natutunan kayo sa video na ito, pakishare naman po ito sa inyong mga kakilala, lalo na sa mga kapamilya nating mahilig sa extra rice o laging puyat at pagod. Ang tamang kaalaman ang pinakamabisang gamot laban sa takot. Huwag niyo ring kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para maging bahagi kayo ng ating Blood Sugar series. Sa susunod na video, pag-uusapan natin ano ba ang pinaka-safe na prutas para sa may mataas na asukal. Siguradong ayaw nyo yang ma-miss. Mag-comment din kayo sa ibaba. Naranasan nyo na ba ang laging gutom o ang hulas feeling pagkatapos kumain? Basahin natin yan at sabay-sabay tayong matuto. Muli, ako si Dr. Cruz, ang inyong kapamilyang doktor, nagpapaalala. Ang pag-iwas ay laging mas mabuti kaysa sa pagpapagamot. Ingatan ang asukal para ang buhay ay manatiling matamis at masaya. Hanggang sa muli mga nayat tayo paalam.